Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na hindi lang sa simbahan o sa mga community gathering para sa Diyos, matatagpuan ang Diyos? Tinatanong ko ang aking sarili nung araw na ito kung bakit nagpakita ang Diyos, si Jesus, matapos siyang mabuhay maguli sa dalawa niyang alagad na naglalakad patungo sa Emmaus. Yung dalawang ito ay daman-dama ang kanilang kalungkutan, ang kanilang disappointment, ang kanilang yung mga takot nila, dala-dala yung mga kalituhan sa kanilang isipan sa nangyayari kay Jesus. At dito ay hindi nila napansin na kasama na pala nila si Jesus na nagtuturo na pala sa kanila ng kanyang mga salita, na hindi nila napansin agad na siya pala yung kausap nila. Kaya nga dito ko makikita na hindi lamang sa simbahan o sa mga community gathering natin nakikita o nakakasama ang Diyos, kundi sa lahat ng panahon sa ating buhay, sa mga ordinaryong buhay natin, kasama natin ang Diyos. Kaya ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayong kapatid, na anuman ang sitwasyon mo sa buhay, anuman ang sitwasyon natin, lalo na yung mga oras na hindi na natin nakikilala ang Diyos o naalala ang Diyos dahil sa maraming pagsubok na pinagdadaanan natin o nasa sitwasyon na ang bigat ng problema, minsan hindi na natin maisip ang Diyos, maalala ang Diyos. Hindi na natin kayang takbuhan ng Diyos. Pero dito natin makikita na pilit siyang nakikisabay sa atin. Minsan ang bilis ng ating lakad, ang bilis ng ating takbo, siya'y pilit na humahabol sa atin. Nagbabaka sakali na baka mapansin natin siya. Ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay sa mga pagkakataon na kala natin wala ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Sa ganung mga bagay, sa mga ganung sitwasyon, ay yun yung time na dapat lumapit tayo sa Diyos at kausapin ang Diyos. Makita natin siya, maramdaman natin siya, hindi sa mata at hindi sa ating mga nahahawakan, kundi sa ating sariling panloob na mga mata, kung saan mararamdaman natin na gumagalaw ang Diyos. Maraming pagkakataon kung binibigyan lang natin ng yung bang panahon para tanungin ang Diyos pag tayo may nasa isang sitwasyon na mabigat. Kung bibigyan natin siya ng panahon na makausap, maraming bagay, maraming paraan siyang nangungusap sa atin. Maaring nangungusap siya sa mga nababasa natin, na naririnig natin, o nakasalumuhan natin na isang tao, isang bata, o yung mga kapamilya natin, o biglang isang kaibigan na dumating sa atin, na bigla siyang mangungusap, di natin alam, siya na pala yun. Ang Diyos na pala yun. Kaya kapatid, maging presence of mind lang tayo. Kahit na tayo may mga problema, ang Diyos ay dumarating sa atin sa ginagamit niya ang ibang tao, ibang paraan para sabihin sa atin na kasama natin siya at hindi niya tayo iiwanan at tayo ay kanyang sasamahan at bibigyan ng solusyon sa ating mga pinagdadaanan. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos at sa akin ngayon, na kasama natin lagi ang Diyos. So kung tayo po ay nabiyahan sa ating reflection ngayon, ay bahagi natin ang good news. Bahagi natin sa social media at padamihin pa natin ang good news, ang itong salita ng Diyos ay bahagi natin upang marami pa ang maabot at mailapit sa Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo mga mahal sa buhay. God bless and God is good.